Alam ni immigration officer yung mga sekreto mo. At kahit gaano ka kahanda, mag-freeze yung utak ng traveler sa immigration kapag itinanong nila, na-deny ka na ba ng visa mo before? Sa sandaling marinig mo yan, parang umabagsak yung mundo mo at parang merong kung anong sumuntok dun sa sikmura mo. Biglang may kaba, hiya at takot na baka dahil lang sa isang past denial, tapos na agad yung biyahe mo. Pero linawin natin agad, hindi tinatanong yan para husgahan ka. Hindi rin automatic na problema yung dati mong visa denial. At pag-usapan po natin yan dito sa video ito. Ito na naman tayo kabayan. Welcome sa Pila sa Airport, ang official podcast ng The Accidental OFW Channel. Samahan nyo kami sa kwentuhan habang naghihintay sa airport, usapang OFW, travel tips at lahat ng ganap sa biyahe. Ready ka na ba? Yung tanong na na-deny ka ba ng visa before ay para i-check yung consistency ng travel purpose mo ngayon kumpara doon sa travel purpose mo dati. Kasi sa immigration systems, nakikita nila yung visa history mo. Anong bansa, kailan ka nag-apply at ano yung nagiging result. Kaya kapag tinanong ka nila, hindi ito quiz, kundi verification po ito. At dito pumapasok yung pinaka-importanting rule sa immigration, yung pagiging honest, pagiging totoo. Kapag sinabi mong wala po kung visa denial, pero meron, doon naging seryoso yung problema. Hindi dahil na-deny ka dati, kung hindi dahil hindi tugma yung sagot mo doon sa records nila. Sa immigration interview, mas mabigat yung dishonesty kesa doon sa denial mo before. Kung may denial ka before, sabihin mo, hindi. Sabihin mo diretso. Hindi mo kailangan ipagtanggol yung sarili mo agad. Hindi mo kailangan magdrama. Ang goal mo, kita na naiintindihan mo kung bakit ka na-deny noon at ano ba yung nagbago ngayon. Halimbawa, kung na-deny ka dahil kulang yung documents mo noon, edi sabihin mo. Kung dahil weak yung travel history mo dati, i-explain mo. Kung dahil hindi malinaw yung purpose ng trip mo doon, sabihin mo kay immigration officer. Yung mahalaga, huwag natin sisihin yung embassy. Huwag tayo magmukhang galit or bitter. At huwag mo ding sasabihin na hindi mo alam kung bakit dahil nagbibigay sila ng reason doon sa visa denial mo. Mas maganda po yung sabihin natin na na-deny po ako kasi kulang po yung supporting documents ko noon. Pero ngayon po, mas kumpleto na po yung documents ko at saka mas malinaw na po yung travel plan ko. Doon papakita mo, nag-grow ka na doon sa travel maturity mo. Doon maipapakita mo na aware ka na doon sa mga pagkukulang mo at inayos mo ito. At doon ipapakita mo na responsible ka doon sa nangyari sa iyo before at sa pag-aayos mo doon sa mga pagkakamali mo in the past. Isa sa mga common mistakes yung pag-over-explain. Kapag kinakabahan tayo, sobrang haba ng mga kwento natin. Nagiging inconsistent yung ibang mga facts. Tandaan natin, hindi nila hinihingi yung buong application history mo. Ang gusto lang nila, clarity and consistency. Kung na-deny ka noon pero ngayon meron ka ng malinaw na itinerary, meron ka ng solid employment ties, meron ka ng maayos na financial capacity, at meron ka ng strong reason to return, malaki yung pagbabago doon sa assessment ni immigration officer. Mga ka-OFW, sa episode na ito gusto kong abot sa inyo. Yung visa denial, hindi ka label ng pagkatao mo bilang traveler, hindi ka i-judge dahil doon sa particular moment in time na yon. Marami na deny na legitimate travelers na na-approve naman later dahil natuto sila, naghanda sila at inaayos nila ng mas maganda yung application nila. Yung tanong sa immigration ay hindi na-deny ka ba? Yung totoong tanong talaga ay consistent ba yung dahilan ng biyahe mo ngayon? At mas handa ka ba kumpara noon? Kapag malinaw yung sagot mo, kalmado yung tono mo, tugma yung kwento mo sa documents mo, sige maayos yung usapan. At hindi mo kailangang ikahiya yung past denial mo. At kailangan mo ay kita na valid traveler ka ngayon. At kapag nakita ni immigration officer na honest ka, aware ka at prepared ka, mas nagiging tahimik yung counter, mas mabilis yung pag-stamp nila sa iyo at mas tuloy yung biyahe mo palabas ng bansa. Yun lamang po at magandang buhay sa ating lahat and see you po on the next video.